Magandang araw mga kababayan. Welcome sa ating political deep dive kung saan tayo maghuhukay ng katotohanan, magbabasura ng fake news at magpapakita ng resibo. Ngayon, pag-usapan natin ang mainit na balita. Finish na, tapos na. Mayor Vico Soto nilampaso si Sara Diskaya sa pinakabagong survey. Pero teka, totoo ba ito o isa na namang clickbait na nagagatasan lang ang atensyon natin? Huwag kang mag-alala dahil sa susunod na ilang mga minuto, lulutuin natin ito dahan-dahan parang adobo na slow cooker. Masarap, puno ng laman at walang shortcuts. Kaya i-like, i-share at i-subscribe na yan mga kapasigenyo dahil simula na ang laban. Una, ano ba tong survey na ito? Ayon sa Pulso ng Pilipino, isang credible polling firm, si Mayor Vico Soto, na tatakbo para sa kanyang ikatlong termino, ay naka 53% sa Pasig mayoral race. Si Sara Diskaya naman, 37%. Ouch! Parang score sa basketball yan ha. Halos triple-double na si Vico. Pero teka, mga kababayan, hindi natin basta-basta susuportahan ang numero. Ano ang methodology? Sino ang respondents at bakit ganun ang agwat? Ayon sa Pulso, random sampling ang ginamit at kinatawan nito ang demograpiko ng Pasig mula sa mga tindera sa palengke hanggang sa mga call center agents sa Ortigas. Pero mga kaibigan, hindi lahat ng survey ay banal na kasulatan. Kaya't susuriin natin, credible ba talaga to o may nagluto ng resulta para sa traffic sa YouTube? Si Vico Soto, mga kababayan, ay parang superhero ng good governance. Sa loob ng 6 na taon, pinago na niya ang Pasig mula sa dating patronage politics ng mga Eusebio dynasty. Alam nyo, yung mga bidding na moro-moro noon, wala na yon ngayon. Transparent ang kontrata, parang live stream sa TikTok, walang filter. Pero teka, hindi siya perfect. May mga nagsasabi, Vico, masyado kang focus sa systems. Kami. Kami, gusto namin ng instant ayuda. Kaya't ang tanong, sapat ba ang record ni Vico para panatilihin ang tiwala ng Pasigueños? O kailangan ng bagong mukha? At dito papasok si Sara Diskaya. Pero bago yan, i-pause muna natin, hit that subscribe button dahil hindi pa tapos ang chismis. Si Sara Diskaya, mga kababayan, ay parang genie in a bottle. Biglang sumulpot, puno ng ayuda, grocery packs, wheelchairs, libreng check-up, parang Pasko araw-araw sa kampo niya. Pero teka, saan nanggagaling ang pondo? Ang tanong ng marami, genuine ba ang intensyon o vote buying disguised as charity? At ito pa mga kaibigan, si Sara may British passport daw. Under Philippine law, bawal ang dual allegiance sa mga kandidato. Si Vico pa nga ang nagsabi, I could have disqualified her. Pero gusto ko, sa botohan ko siya talunin. Savage, di ba? Pero seryoso, may bahid din ng kontrobersiya si Diskaya mula sa koneksyon sa St. Gerard Construction hanggang sa aligasyon na proxy siya ng mga Eusebio. Ano ang katotohanan? Abangan natin sa susunod na segment. Kung may multo sa Pasig politics, yan ang pangalan ng Eusebio. For decades, kontrolado nila ang lungsod. Mula sa basura hanggang sa kontrata, hanggang ngayon, may chismis. Si Sara Diskaya daw ay puppet ng mga Eusebio. Totoo kaya? Si Vico Hayon, lantarang sinasabi, hindi na natin babalikan ang nakaraan. Pero ang tanong ng mga Pasigueño, kapag nanalo si Diskaya, babalik ba ang moro-moro bidding? Ang overpriced na supplies? Kaya't mga kababayan, i-comment nyo sa baba, Team Vico o Team Sara, at huwag kalimutang i-subscribe dahil mas marami pang resibo ang darating. Ngayon, pag-usapan natin ang hinaharap. Si Vico, malinaw ang plano, sustainability, transparency, at long-term reforms. Pero si Diskaya, ang pitch niya, big infrastructure, mas maraming ayuda, at instant gratification. Parang Netflix versus indie film, isa instant, isa may substance. Narito ang sinabi ng mga residente.
Si Vico, proven na. Pero si Sara, parang masyadong maganda ang pangako. Kaya't ang tanong, ano ang priority ng Pasig? Good governance ba o ayuda na agad-agad? Sabihin nyo sa comment section ha, at i-share itong video na ito sa mga kabarangay nyo. Bago tayo magtapos, linisin natin ang fake news. May lumabas na survey daw mula sa WR numero na 60% kay Vico, 40% kay Sara. Pero sabi ng WR1 numero, kami pa ang nire-report. Fake yan. Kaya mga kababayan, maging mapanuri. Huwag basta maniwala sa Facebook post o clickbait titles na tulad ng iba dyan, no? Pero at least may substance, no? Kaya i-like, i-share, at i-subscribe na yan. Kung gusto nyong updated sa Pasig Politics, hit that notification bell. At sa May 2025 election, May 12, 2025 election, tandaan, ang boto mo, kapangyarihan mo. Piliin ang leader na tunay na maglilingkod, hindi yung magpapapansin lang. Salamat sa panonood mga Kapasigenyo at magkita-kita ulit tayo sa susunod na resibo. Magandang araw at ingat sa fake news.